A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil naputol yung live natin. Siguro mahina ang internet. At ganoon din, meron din minsan na tumatawag, subhanallah. So ngayon, inshallah po ay pagpatuloy natin ang ating pag-aral. Hilingin po natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tuloy-tuloy po itong live natin. At ganoon din, na gaya po na nasabi ko na tayo ay magpasalamat muna kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay kanyang binigyan ng pagkakataon na magkasama-sama sa ganitong programa na ito ang programa na pagkilala, pag-usapan ang mga mahal na mga tao ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ang mga sahaba at nasabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, Al-mar'u ma'a man ahab, rawah Muslim. Ang tao, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay makakasama niya ang siyang mga tao na mahal niya. At ganoon din nabanggit sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong isang lalaki na dumating sa kanya at kaniyang tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam, matas sa'a, kailan ang araw ng paghukom? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na madha a'dadta lahu o madha a'dadta laha, ano ang naihanda mo sa araw na ito? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam o sinabi ng tao na yun na yung pagmamahal ko kay Allah at ang pagmamahal ko kay propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabt, kasama mo ang silang mga tao na mahal mo. Dito makikita natin na hindi sa atin mapapamahal ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung hindi tayo nag-aaral patungkol sa kanilang mga talambuhay. Kabilang ito sa tinatawag na gawain ng mga salaf. Yung mga naunang mga ulama natin, ang mga salaf ay ikinukwento nila sa kanilang mga anak yung kwento ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na mga tao ay sila yung sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos ay yung sumunod sa kanila na mga nasyon. Kaya pinuri ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba. At nabanggit din sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na alaikum bisunnati wa sunnata al-khulafa ar-rashidun. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay panghawakan niyo ang sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ganoon din ang kanyang mga khulafa. So dito po makikita natin kung gaano kahalaga ang pag-aaral sa mga talambuhay ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At dito po isa po sa naisip ng itong mga kapatid natin ng mga kabataan na nawa ay gatipalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at kayo ay maging matatag at kayo ay maging instrumento ng Islam na magamit niyo ang inyong mga oras, mga panahon para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa po ito sa pinakamagandang programa na nakita ko, itong ganitong programa na nagbibigay din kayo ng mga question and answer at meron din mga premyo sa mga sasagot ng mga katanungan. At ako muli ay nagpapasalamat din sa Muslim Student Central, sa mga kapatid natin ng mga kabataan sa Palawan at sa lahat ng mga ibang mga organisasyon na sumusuporta sa mga ganitong programa. Nawa ay gatipalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ngayon, ang una dapat nating malaman kay Abu Bakr As-Siddiq dahil siya po ang kumbaga pag-usapan natin sa araw na ito ay sino si Abu Bakr As-Siddiq? Ano ang tunay niyang pangalan? Ang pangalan ni Abu Bakr As-Siddiq ay si Abdullah. Abdullah ang kanyang pangalan at ang pangalan ng tatay niya ay si Uthman. Pero nakilala siya bilang isang Abi Quhafa. Abi Quhafa. Yun ang pangalan ng kanyang tatay na si Abu Quhafa, ng kanyang pangalan ay si Uthman. So ang pangalan ni Abu Bakr As-Siddiq ay si Abdullah bin Uthman, na si Uthman ay nakilala sa kanyang pangalan na si Abi Quhafa. Ang kanyang nanay, ang pangalan ng nanay ni Abu Bakr As-Siddiq ay si Ummul Khair. Ummul Khair. Yan ang pangalan ng nanay
ni Abu Bakr Siddiq na kanyang pangalan ay si Salma. Salma, ha? Pero nakilala siya bilang Ummul Khair. Ummul Khair. At itong si Abi Quhafa at saka si tinatawag na Ummul Khair ay sila ay lahat mula sa angkan ng Quraysh. So sila ay malaking pamilya dahil silang dalawa ay nanggaling sa tinatawag na pamilya ng Quraysh. At mas naunang nagmuslim itong si Ummul Khair bago pa nagmuslim itong si Abi Quhafa dahil matagal matagal ang pagmuslim ni Abu Quhafa. Naunang magmuslim ang nanay ni Abu Bakar na si Ummul Khair. Yun ang pangalan ni Abu Bakr As-Siddiq. Maaring ang kilala natin si Abu Bakr As-Siddiq pero ang kanyang pangalan ay si Abdullah bin Uthman na siya ay mula sa pamilya ng tinatawag na Quraysh na ito ang pamilya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga pangalan o na pangasawa ni Abu Bakr As-Siddiq bago tayo pumasok sa kanyang mga katangian ay syempre kailangan nating makuha kasi kung titingnan natin halos kadalasan sa mga kabataan, ganun din sa ibang mga tao ay mga pangalan ng mga artista, pangalan ng mga paborito nila ng mga Korean ng mga movies o ganyan. Alam nila yung tinatawag na details ng pamilya. Pero pag doon sa mga pamilya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pamilya ni Abu Bakr, mismo ang pangalan ni Abu Bakr As-Siddiq, halos karamihan sa atin na hindi alam. Pag sinabi mo sino si Abdullah bin Uthman, siguro hindi niya masasabi hindi niya alam kung sino yan. Pero ito ay sa atin tayo ay nagtutulungan sa ganitong mga kaalaman dahil kasama ito sa gawain ng mga salaf na ikinukwento ng mga salaf yung katangian ng mga sahaba sa kanilang mga anak. Kasama sa mga napangasawa ni Abu Bakr As-Siddiq ay si Qutayla. Si Qutayla ay nagkaanak na si Abdullah at saka si Asma. So si Qutayla ay bago pa naging propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang asawa ay si Qutayla. Si Qutayla, mayroon siyang anak. Sino? Si Abdullah at saka si Asma. Dalawa yung anak nila, si Abdullah at saka si Asma. Itong si Qutayla ay nahati ang mga ulama. Ang ibang nagsabi na ito ay nagmuslim, ang iba naman sabi nila ito ay namatay bago pa naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa na pangasawa ni Abu Bakr As-Siddiq ay si Ummu Ruman na itong asawa niya ay nagkaanak siya dito na si Abdurrahman at saka si Aisha. Sa una ay si Abdullah at saka si tinatawag na Asma. At dito kay Ummu Ruman, ang kanyang mga anak dito ay dalawa, si Aisha at saka si Abdurrahman. Si Aisha na ito ang isa sa pinakamahal na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, si Aisha, na anak ni Abu Bakr As-Siddiq. So dito nagkaanak siya si Abdurrahman at saka si Aisha. At meron din siyang asawa na pangasawa din na si Asma. Si Asma bint Umais. Si Asma bint Umais ay nagkaanak sila na si tinatawag na Muhammad. Ang pinangalan ng iba si tinatawag na Muhammad. Ang pinangalan nila ay si Muhammad. Ganon din si Habiba, na kabilang din sa napangasawa niya si Habiba, na nagkaanak din sila na si Kulthum. So ang anak ni Abu Bakr As-Siddiq ay si Abdullah, si Abdurrahman at saka si Muhammad. Ito yung anak niya na tatlo na lalaki. Si Abdullah, si Abdurrahman at saka si tinatawag na Muhammad. Ang anak naman niya babae si Asma, si Aisha at saka si Kulthum. Yan ang mga anak ni Abu Bakr As-Siddiq. Ang katangian ni Abu Bakr As-Siddiq, yung katangian niya, so yung kumbaga ito ng pagkalikas sa kanya, nabanggit sa history na siya ay sobrang payat. Napakapayat ni Abu Bakr As-Siddiq. At bakit natin binanggit yung bagay na ito? Dahil si Abu Bakr As-Siddiq ay payat man siya, pero siya ang pinakamainam na tao at siya ang pinakamamahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. At ganun din na siya ang pinakanaunang gumagawa ng lahat ng kabutihan na inutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito makikita natin na hindi mo makukuha, hindi natin yung katawan natin, hindi mahalaga yung tinatawag na ikaw ay tinatawag na malakas yung pangangatawan mo, ano ba ito, kundi ang pinakamahalaga sa tao ay yung kanyang gawain. Si Abu Bakr As-Siddiq ay sa kanyang katangian ay napakapayat niya. Yan ang nabanggit sa history.
Pero subhanallah, siya ang pinakamainam na tao pagkatapos ng mga propeta. Yan ay napagkasunduan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hindi ibig sabihin na hindi natin tinatawag na alagaan ang ating katawan, pero ang pinakamahalaga sa atin, hindi man tayo nagkaroon ng katawan na malaki o tinatawag na yung ano man natin, yung mukha natin, ay hindi tayo nagkaroon ng pinakagwapong mga tinatawag na mukha o anuman. Ang pinakamahalaga sa tao, gaya na nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sinabi niya na, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajzamikum walakin Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tunay na hindi titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga larawan, ang inyong mga katawan, bagkus ang titingnan ng Allah ay ang inyong mga puso at ang inyong mga gawain. At dito makikita natin na minsan may mga tao nagji-gym, pero pagdating ng Salatul Fajr hindi makagising. Anong kwenta ng binubuhat natin na maraming bakal, pero sa Salatul Fajr hindi tayo tinatawag na makapagsala? So, itong mga katawan na malalaki, itong matapang na pangangatawan ay dapat ginagamit yan sa tinatawag na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ang naunang gumagawa ng kabutihan. Tayo ang unang nagsasala sa masjid. Tayo ang Salatul Fajr, tayo ang nauuna. Kaya natin labanan ang ating sarili at tayo ang una na gumagawa ng kabutihan. Dito ang tanong, then sabi natin na nagkaisa ang Ahlus Sunnah wal Jamaah na ang pinakamainam na tao pagkatapos ng mga propeta ay si Abu Bakr As-Siddiq. Si Abu Bakr As-Siddiq. Nagkaisa ang mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at ang umma na ito na ang pinakamainam na tao pagkatapos ng mga propeta ay si Abu Bakr As-Siddiq. Ang tanong, bakit? Marami po tayong babanggitin, bilang patunay ng propeta si Abu Bakr As-Siddiq ay siya yung pinakamainam, ay kabilang dito isa sa mga hadith na nabanggit sa hadith ng Imam Bukhari na sinabi ni Abdullah ibn Umar, yung anak ni Umar bin Khattab, na sinabi niya na sa panahon nila ay pinapapili sila kung sino ang mainam na mga sahaba. Pinapapili sila, ay sinabi nila na ang pinakamainam na mga sahaba sa kanila ay si Abu Bakr As-Siddiq. Mamaya babanggitin natin kung bakit, pero ito muna yung mga patunay natin. Ganon din, si Umar bin Khattab na kanyang sinabi na ang pinakamainam na sa mga sahaba at pinakamamahal ng propeta ay si Abu Bakr As-Siddiq. At ganon din ang sinabi ni Ali na ang pinakamainam, nung tanungin siya ng kanyang apo, na si Ali bin Abi Talib, tinanong siya ng kanyang apo, na sino ang pinakamainam na sahaba? Sinabi ni Ali na si Abu Bakr As-Siddiq. Walang pag-aalilangan, pinupuri siya ng mga sahaba. At mamaya babanggitin natin kung bakit. Bakit nga ba si Abu Bakr As-Siddiq ay pinakamainam na tao pagkatapos ng mga propeta? Yan ang pag-usapan natin biidnillah. Una, ay dahil meron siyang tinatawag na natatangi na pagsama kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ay matalik na magkaibigan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago pa naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay naging propeta, at hanggang mamatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kasama niya si Abu Bakr As-Siddiq. So iba yung kanilang pagkakapatiran, pagkakaibigan. Makikita natin sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na ang sinabi niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi sila tinatawag na nagkahiwalay ni Abu Bakr Siddiq. Sila ay matalik na magkaibigan. Mula nung sila ay tinatawag na, dahil ang mas panganay si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanilang 2 taon. At dito sila ay magkaibigan bago pa naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ang pinakaunang nagmuslim at tinulungan niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din nung sila ay naghijra sa Madina, at halos lahat ng kanilang paglalakbay, yung labanan hanggang mamatay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kasama niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ay makikita natin sa mga hadith na sinasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kasama ko si Abu Bakr As-Siddiq. Kami ay umalis, kasama ko si Abu Bakr As-Siddiq. Kami ay dumating, kasama ko si Abu Bakr As-Siddiq. At ganun din na noong nagkaroon ng tinatawag na itong si Umar bin Khattab, nagkaroon sila ng away ni Abu Bakr As-Siddiq, ay nung nagsisi si Umar dahil hindi niya ito pinatawad si Abu Bakr As-Siddiq, pumunta si Umar bin Khattab sa bahay ni Abu Bakr As-Siddiq at wala doon. At
Sinabi niya na, sabi niya, ay kung ganun, ay kung wala siya sa kanyang bahay, sigurado na sa bahay o kasama niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang palagi niyang kasama simula at matalik niyang kaibigan bago pa maging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang naghijra, hanggang dumating sila sa Madina, hanggang sa mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kasama niya si Abu Bakar As-Siddiq. Pangalawa, ay ang pinakamamahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga sahaba, sa lahat ay ang sahaba na si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ito ay naiulat sa hadis ni Amr bin al-As. Si Amr bin al-As ay isang sahaba. At minsan tinanong niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "O propeta ng Allah, sino ang pinakamamahal mong tao?" Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam na si Aisha. Sino si Aisha? Anak ni Abu Bakar As-Siddiq. Sabi ni Amr bin al-As, sa mga kalalakihan o propeta ng Allah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, abuha, ang kanyang tatay, na si Abu Bakar As-Siddiq. So dito makikita natin sa hadith ni Imam Bukhari na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam ang pinakamamahal niyang tao sa mga kalalakihan ay si Abu Bakar As-Siddiq. At gayon din na nabanggit ni Umar bin al-Khattab na ito ay sinaksihan niya sa hadith na itinama ni Sahih Albani, Hasanahu al-Albani, na kaniyang sinabi na si Abu Bakar As-Siddiq ang pinakamamahal sa amin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito sinaksihan mismo ng mga sahaba at ganun din sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na ang pinakamamahal niya sa mga sahaba ay si Abu Bakar As-Siddiq. Pangalawa ay ang pinakaunang nagmuslim ang natumanggap sa mensahe ng propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ni Khadija bint Khuwailid. Si Khadija na ang asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakar As-Siddiq. Siya ang pinakaunang tumanggap at nagmuslim na kalalakihan. Pagkatapos na nagmuslim, syempre ang asawa ng propeta na si Khadija, ang pinakaunang tumanggap sa kanyang mensahe ay si Abu Bakar As-Siddiq. Kaya nga, minsan ay sinabi niya kay Umar bin Khattab at sa mga sahaba na Inna Allah ba'athani ilaykum faqultum kadabt. Ito ay bilang pagpuri niya kay Abu Bakar As-Siddiq. Ako ay sabi niya ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at kayo, sabi niya na ako ay nagsisinungaling. Maliban, waqala Abu Bakar sadaq. Maliban kay Abu Bakar na kanyang sinabi na siya ay totoo. Tinanggap niya ang mensahe ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At dito makikita natin kung bakit siya tinawag na Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq, ang pinakatapat. Bakit? Dahil siyempre, una siyang naniwala kay propeta sallallahu alaihi wasallam at pangalawa, yung nangyari na yung Isra wal Mi'raj, yung pagpunta ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula Makkah papunta sa Masjid al-Aqsa at mula sa Masjid al-Aqsa ay siya umakyat sa langit at bumalik sa Masjid al-Aqsa at bumalik sa Makkah sa iisang gabi. Halos itong pangyayari ito ay nangyari ito nung ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nanggaling siya sa Taif. Dahil namatay ang kanyang asawa, namatay ang kanyang tito, siya ay naglakbay sa Taif pero hindi tinanggap ang kanyang mensahe, ay siya ay binigyan ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mawala ang kanyang kalungkutan. At dito, pinapunta siya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Makkah, papunta ng Masjid al-Aqsa at papunta ng langit sa isang gabi. At nung dumating siya, kinabukasan ito ay sinabi niya sa mga sahaba, sinabi niya sa mga Quraysh, dahil 100% ito ay nangyari. Totoo ito, kasama ito sa mga miracles ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung tinatawag na ilan sa mga sahaba, mayroong nag-alilangan. Dahil halos hindi nila tinatawag na mapaniwalaan itong tinatawag na sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang gabi na halos ilang kilometro yan, makukuha yan ng tinatawag na halos isang buwan ang paglalakbay dyan, papunta pabalik. Ngayon siya, makukuha lang niya ng isang gabi. So ito ay isa sa mga miracles ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung nalaman ito ng mga Quraysh, sinabi, yung mga hindi mananampalatayang Quraysh, sinabi nila na ito yung pagkakataon natin na para mapasinungalingan natin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pumunta sila kay Abu Bakar As-Siddiq dahil ito ang alam nila na pinakamalapit sa kanya na tao ay si Abu Bakar As-Siddiq. Kaya sinabi nila kay Abu Bakar As-Siddiq na, Abu Bakar,
Naniniwala ka ba? Alam mo ba yung sinabi ng kasama mo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si Muhammad, sinabi niya na pumunta siya mula Makkah papunta ng Jerusalem at umakyat siya ng langit at bumalik sa Makkah ng isang gabi. Subhanallah. Alam niyo ba kung ano ang sabi ni Abu Bakar? Sabi niya, kung sinabi niya yan, ay ako ay naniniwala sa kanya. Kaya tinawag siyang as-siddiq, siya ang tapat. Kapag sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang pag-alilangan, siya ay naniwala kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat din malaman natin tayo bilang isang manampalataya, katulad ng isang naisulat ko na libro, na pinangalanan ko na ito yung tinatawag na ang katibayan sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit kasi kailangan natin as a Muslim, malaman mo? Kasi itong foundation mo eh. Bakit meron isang hadith na nabanggit na propeta, hindi ka minsan maniwala? Bakit? Bakit? Dahil hindi mo napag-aralan ang mga katibayan ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag napag-aralan mo yan, ay anumang sinabi ng propeta, 100% maniwala ka dahil siya ay tunay na propeta nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, sa kwento na ito, si Abu Bakar as-Siddiq, akala nila ay magkakaroon siya ng pag-alilangan, pero tinanong niya kung yan ay sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pag-alilangan, ako ay naniniwala sa kanya. Yan ang paniniwala, kaya tinawag siyang as-Siddiq dahil siya ang tapat, at kapag sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang bagay, siya ang unang tinatawag na naniniwala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang unang nagmuslim sa mga kalalakihan, at ganun din na pangatlo, kung bakit siya ang pinakamainam, ay siya yung pinakaunang nagpalaganap at tumulong kay propeta sallallahu alaihi wasallam at nagtanggol kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Noong kakaunti pa lang ang nagmuslim sa Makkah, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palagi niya kasama si Abu Bakar as-Siddiq. At sila ay nagpapalaganap ng relihiyong Islam. Alam niyo ba na kasama dun sa 10 na sila ay binalitaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng paraiso ng Allah, ay kabilang doon ang mga nagmuslim sa pamamagitan ni Abu Bakar as-Siddiq. Kasama doon, sino? Si Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, Allahu Akbar. Ang isang sahaba na hihiya sa kanya ang mga anghel. Yan ay tinatawag si Uthman. Nagmuslim yan sa pamamagitan ng da'wah ni Abu Bakar as-Siddiq. Si Zubair bin al-Awwam, isa sa mga dakilang mga sahaba. Si Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahu Akbar, mga dakilang mga sahaba. At ganoon din si Abdurrahman bin Auf, Allahu Akbar. At saka si Talha bin Ubaidillah. Itong mga sahaba na to, ay sila yung pinaka mga naunang Muslim, at sila ay nagmuslim sa pamamagitan ng da'wah ni Abu Bakar as-Siddiq. At nabanggit sa hadith na halos lahat ng kanilang ginagawang mga kabutihan ay merong gantimpala ang isang tao kapag siya ang dahilan ng paggabay sa isang tao. Kaya napakalaking gantimpala na nakukuha sa tinatawag na pagbabahagi ng kabutihan. Dito makikita natin ang unang nagda'wa. Kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakar as-Siddiq. Ganun din na ipinagtatanggol niya si propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakar ay mula sa malaking pamilya, at doon makikita natin sa panahon na minsan nabanggit sa hadith na minsan nakita niya na si Utbah. Itong si Utbah ay isang tinatawag na Quraysh, ay isang hindi mananampalataya, at kumuha siya ng tela at sinakal niya si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tumakbo si Abu Bakar as-Siddiq at kanyang itinulak itong si Utbah. At sinabi niya, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula Rabbi Allah." Paano niyo nagagawang patayin o saktan ang isang tao ng kanyang tanging sinasabi ay Rabbi Allah? Ang tanging dapat sambahin o ang Panginoon ko, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, doon sa pangyayari na yon, makikita natin itong kwento, ay pinagtulungan sila ng mga hindi mananampalatayang Quraysh. Hanggang sa pati mga tsinelas nila, pati dahil yung tsinelas sa panahon nila ay matigas. Hindi katulad ng mga tsinelas natin ngayon. Pinagbabato sila, sinaktan sila, pinaghampas sila ng mga tsinelas, at nawalan ng malay si Abu Bakar as-Siddiq. Nung nawalan ng malay si Abu Bakar as-Siddiq dahil sa kanyang pagtatanggol kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nung siya ay nagkamalay, Allahu Akbar. Alam niyo ba kung ano sinabi niya? Tinanong niya ang kanyang nanay,
ano ang kalagayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kalagayan ni Muhammad? Hindi niya naisip ang kanyang sarili. Ang tanging naisip niya ay ang kalagayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pati ang nanay sabi niya, pagkatapos ng mangyari sa iyo, ang iniisip mo pa ang kalagayan ni Muhammad. Sabi niya, hindi magiging maganda ang aking pakiramdam o maging maginhawa ang aking isipan maliban lamang sa malaman ko na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging maganda ang kanyang tinatawag na kalagayan. Allahu Akbar. Yan ang pagmamahal ni Abu Bakar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang ipinagtatanggol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat ay siya ang pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maghijra noong maghijra si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng mga sahaba naghijra, si Umar at ibang mga sahaba naghijra sila papunta ng Madina. Sa unang hijra ay sa tinatawag na lugar na Habasha. At yung pangalawa nila sa Habasha din at yung pinakahuli na ay sa hijra papunta ng Madina. At ang pinili ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na maiwan na kasama niya doon at hindi na pinahintulutan na maghijra ay si Abu Bakar at saka si Ali. Bakit? Si Abu Bakar as-Siddiq ay siya pinili ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na makasama niya sa kanyang paghijra mula Makkah papunta ng Madina. Si Ali, bakit niya pinaiwan si Ali? Si Ali ay pinaiwan niya dahil siya ang inatasan na magbigay ng mga iniiwan. Subhanallah, mga iniiwan ng mga kayamanan kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit sinasabi ng mga Quraysh na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinungaling, tinatawag pa na nasira ng utak, anuman ang kanilang sinasabi, ay iniiwan pa rin nila ang kanilang kayamanan kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Alam nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tapat at mapagkakatiwalaan. Kaya iniwan ni si Ali upang ibalik ni Ali ang mga kayamanan na iniiwan kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na nagmamay-ari nito. Allahu Akbar. At ganun nabanggit natin na pinili. Nung dumating sa kanya si Abu Bakar Siddiq, sinabi niya kay Abu Bakar Siddiq na ngayon ay tinatawag na bumaba sa akin si Anghel Jibril at pinahintulutan ako na maghijra. At doon ay halos umiyak si Abu Bakar at sinabi niya, O Propeta ng Allah, as-suhbah. Iniling niya na makasama niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na tayo ang tinatawag na maghijra papunta ng Madina. Yan ay isa sa mga bagay makikita natin kung bakit mainam ang yung tinatawag na si Abu Bakar as-Siddiq kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima ay siya yung pinakamarami na naiambag na kayamanan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa oras ng hijra, yung hindi pa naghijra si Propeta sallallahu alaihi wasallam bago pa maghijra, ang kasama sa mga binilin niya ay halos mahigit 20 na mga alipin na binilin niya itong mga alipin dahil sila ay nagmuslim at pinalaya niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalaya niya itong mga taong ito at kasama doon si Bilal ibn Rabah. Si Bilal ibn Rabah na narinig ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang tunog ng kanyang tsinelas sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama sa kanyang pinalaya si Abu Bakar si tinatawag na si Bilal ibn Rabah at iba pang mga sahaba. At hanggang sinabi sa kanya ni Abi Quhafa, ang tatay niya, O Abu Bakar, kung ikaw ay magpapalaya ng alipin ay pumili ka nung malalakas na pwedeng makatulong sa iyo. Dahil yung halos ang kanyang kayamanan ay itinulong niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sinabi sa kanya ni Abu Bakar Siddiq sa kanyang tatay, hindi ako tinatawag na itong kayamanan ko na ginagastos ko ay hindi para lang sa sarili ko, kundi ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong kayamanan ko ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi niya tinitingnan kung ito ba ay makakatulong sa kanya sa makamundong bagay, bagkus ang hangarin niya ay ito ay gamitin niya, kayamanan niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita din natin na pinuri siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na walang kayamanan na katulad ng kayamanan ni Abu Bakar ang nakatulong sa akin ng pinakamaraming tulong. So, yan ay sinaksihan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kayamanan, ang tanging kayamanan na sobrang
pagtulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kayamanan ni Abu Bakr as-Siddiq. Ito ay nabanggit sa hadith ni Imam Bukhari. Si Umar at ito ay nabanggit ito ni Umar bin Khattab. Kwento ito ni Umar bin Khattab sa Madina, nung sila ay nasa Madina. Isang araw, mayroon akong kayamanan, sabi ni Umar. At ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-encourage sa amin na magbigay kami ng tinatawag na sadaka. At naisip ko, sabi ni Umar, na ngayong araw, ito sa hadith ni Imam Tirmidhi, ngayong araw ay mauunahan ko na sa paggawa ng kabutihan si Abu Bakr. Bakit? Sabi niya, kalahating kayamanan ko ay dadalhin ko kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dumating si Umar bin Khattab kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at daladala niya yung kalahating kayamanan niya. Sinabi niya, anong tinira mo? Yung kalahati. Allahu Akbar. Dumating si Abu Bakr as-Siddiq, dala niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakr as-Siddiq, ano ang tinira mo sa iyong mga pamilya?" Sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq, ang Allah at ang kanyang propeta. Wallahi al-adim. Sinabi ni Umar bin Khattab na mula noon ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi ko na mauunahan si Abu Bakr as-Siddiq. Lahat ng kanyang kayamanan, Allahu Akbar, ay kanyang iginugol, tinulong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ibig sabihin na si Abu Bakr as-Siddiq ay tinulong niya buong niyang kayamanan, ay wala na siya pa rin ay tinatawag na naghanap buhay. Bagkus si Abu Bakr as-Siddiq ay kilala sa kanyang kayamanan. At nabanggit sa history na si Abu Bakr as-Siddiq ay kumbaga sa panahon natin ngayon ay millionaire. Pero ang tanging natira sa kanyang kayamanan dahil sa pagtulong niya sa lahat, hindi lang dahil bumili siya ng maraming mga alipin, pinalayan niya, halos kukunti na lang natira sa kanyang kayamanan. Pero ganun pa man, siya pa rin ay kilala na may kakayahan dahil siya ay gumagawa. Siya ay kilala sa pagiging mangangalakal o yung businessman. So marami siyang alam sa pagbibusiness. At yan ay hindi ibig sabihin na yung buong kayamanan natin ay tutulong natin at hindi na tayo maghanap buhay. Bagkus si Abu Bakr as-Siddiq, yung kayamanan niya sa oras na yun ay tinulong niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at bumalik siya at nangalakal at nagtrabaho. Yan po ang isa sa mga dapat nating malaman doon. Pang-anim ay si Abu Bakr as-Siddiq ay asbaqun nas fil khair. Siya yung unang tao na gumagawa ng kabutihan kapag ito ay inutos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang araw dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Muslim na kanyang sinabi na ngayong araw, sino sa inyo ang nag-ayuno? Sinabi ni Abu Bakr na, ana ya Rasulullah. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino sa inyo ang naghatid ng tinatawag na namatay sa kanyang libingan? Sinabi ni Abu Bakr, ana ya Rasulullah. Nandun ang lahat, halos karamihan ng mga sahaba nandoon. Pero sa oras na ito, tinatanong ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba at ang tanging sumasagot ay si Abu Bakr as-Siddiq. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino ang bumisita sa inyo sa araw na ito nang may sakit? Sabi ni Abu Bakr, ana ya Rasulullah. Allahu Akbar. Tatlo na yon. Sunod-sunod lahat niya nagawa. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino ang nagbigay sa inyo ng sadaka sa araw na ito? Sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq, ana ya Rasulullah. Allahu Akbar. Grabe yung kabutihan. Walang kabutihan na hindi niya ginagawa. Nag-ayuno, naghatid ng patay sa kanyang libingan, dumalaw ng may sakit, at ganun din, nagbigay ng sadaka. Halos lahat. Subhanallah. Ni Abu Bakr as-Siddiq sa paggawa ng kabutihan. Kaya nga sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Kapag itong katangian na ito ay nagkaisa, ginawa ng isang tao, ay maliban na siya ay makapasok sa paraiso. Gantimpala sa kanya. At makikita natin sa kwento na si Aisha radhiyallahu anha, ang pinakamamahal na anak din ni Abu Bakr as-Siddiq, ay pinagbintangan na siya ay nagsagawa ng zina. At isa sa mga kamag-anak ni Abu Bakr as-Siddiq na pinagbintangan ang anak ni Abu Bakr as-Siddiq. At nalaman ni Abu Bakr as-Siddiq na itong kamag-anak nila ito ay ito yung tao na ginagastusan. Araw-araw ay ginagastusan ni Abu Bakr as-Siddiq ang taong ito, ang kanyang pamilya. Pero narinig niya na siya ay kabilang sa mga tao na nagpapalaganap ng mga salita na ang anak ni Abu Bakr as-Siddiq na si Aisha, na asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nagzina na sa tinatawag na hindi niya asawa. At pagkatapos ay dumating yung aya
na ang sumaksi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kalinisan ni Aisha radhiyallahu anha, ang asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nun ay sumumpa si Abu Bakr as-Siddiq na hindi na siya gagastos sa tao na ito. Dahil paano na ito nagagawa na siya ay tumutulong. Subhanallah. Sabi niya, tinutulungan ko itong taong ito, kamag-anak ko, sa kanyang pamilya, at pagkatapos ay magagawa niya na pagbintangan. Itong tinatawag na pagbintangan yung anak ko. Subhanallah. Pero, ibinabasa kanya yung aya na sinabi ng Allah sa banal Quran, yung tinatawag na wa'fu wasfahu. Subhanallah. Ay agad na nag-reply. Kayo ay magpatawad. Yung binanggit sa aya na kayo ay magpatawad. Allahu Akbar. At agad na sinabi ni Abu Bakr Siddiq na, oo, ya Allah. Agad siyang pumunta sa tao na yun at sabi niya, binawi ko na ang aking supa, at siya ay nagbigay ng sadaka sa tao na yun. Siya, kapag nakita niya ang tinatawag na kagustuhan niya, kagustuhan ng propeta, kagustuhan ng Allah, ay mauuna ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa mga tinatawag na kainaman ni Abu Bakr as-Siddiq na siya ang pinakanaunang gumagawa ng kabutihan. Pangpito ay siya ang pinakamaalam sa mga sahaba. Siya ang pinakamaalam sa mga sahaba. Isang araw, nung malapit nang mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nagbigay ng khutbah, nagbigay ng sermon ng propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, "Inna Allaha khayyara 'abdan bayna ad-dunya wa bayna ma 'indahu. Fakhtara dhalika al-'abd ma 'inda Allah." Sinabi, hinahalin tulad ni propeta sallallahu alaihi wasallam na tunay na ang Allah ay pinapili niya ang isang tao mula sa tinatawag na makamundong bagay at yung tinatawag na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinili niya yung gantipala kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa mundo na ito. Sinabi dun sa riwaya na ito, sa hadith ni Imam Bukhari, na umiyak si Abu Bakr as-Siddiq. Umiyak. Matindi ang kanyang pag-iyak. Sinabi ng mga sahaba, ano ang iniiyak ni Abu Bakr? Na ang propeta ay naghaling tulad lang sa isang tao na pinapili ng kanyang Panginoon. Subhanallah. Sakalang nila nalaman nung mamatay ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinapili pala ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam at pinili niya ang gantipala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kamatayan, at yun ang gantipala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang nakakaalam doon na umiyak sa panahon na yun ay si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ganun din na sa pagkamatay, bago pa yun, noong maging khalifa, namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, bago pa mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dumating sa kanya ang isang babae. At sinabi ng tinatawag ng babae na yun, kung ako'y dumating dito at wala ka, sino ang kakausapin ko? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Abu Bakr as-Siddiq. Si Abu Bakr as-Siddiq. Dito makikita natin, isa rin sa napakagandang kwento ni Abu Bakr as-Siddiq bago yung tinatawag na pagkamatay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi sa history na sinabi ni Umar, sino man na magsabi sa akin na namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay espada. Bakit? Dahil sobra ang mahal nila si propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung namatay si propeta sallallahu alaihi wasallam, halos mabasa ang buong Madina ng luha ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagmamahal nila kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Bilal ibn Rabah, halos hindi niya maituloy ang kanyang adan kapag sinasabi niya na ashhadu anna Muhammadan, hindi niya maituloy. Naalala niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay umiiyak at hindi siya makapag-adan. Yan ang pagmamahal nila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito, nung namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ay magkakaroon ng fitna. Kaya, dahil sa kaalaman ni Abu Bakr as-Siddiq, siya ay tumayo at kanyang sinabi. Kinausap niya mga tao. Sinabi niya, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sino man ang sumamba, o kayong mga tao, sino man ang sumamba o sumasamba kay Muhammad, tunay na si Muhammad ay namatay na.
Subhanallah. Ngunit sino man ang sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na buhay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kanyang sinabi, yung aya na kanyang sinabi, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ito ay sa Surah Az-Zumar. Ito yung tinatawag na kaalaman, subhanallah, sa akida ni Abu Bakr As-Siddiq. Marami sa panahon natin ngayon. Nung sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi nga niya sa kanyang isa sa mga khutbah niya, tinawag niya ang kanyang anak na si Fatima, ang kanyang tito, at ang kanyang mga pamilya, na sabi niya, humiling kayo sa akin sa kayamanan ko, ibibigay ko sa inyo. Dahil wala akong may bibigay na pakinabang sa inyo, tulong sa inyo sa kabilang buhay, dahil kapag kayo ay hinatulan sa kabilang buhay. Kaya, yung mga tao na sila ay humihiling ng tulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na yung pagpumunta sa libingan ng propeta, siya ay humihiling ng tulong kay propeta. Ano may tutulong sa iyo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Siya ay alipin, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung siya ay nabubuhay, ay sinabi niya na, wala akong maitutulong sa inyo. Kayo ay tatanungin sa kabilang buhay. Paano pa kaya nung namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam? Kaya ang akida ni Abu Bakr As-Siddiq, na sino man na sumasamba kay Muhammad, siya ay namatay na. Sino man na sumasamba kay Allah, ay ang Allah ay buhay na buhay. Akida, kaalaman. Kaya nga sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung namatay siya, ang lahat halos ng tinatanong ay si Abu Bakr As-Siddiq. Dahil siya ang palaging kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakamaalam. At ayon sa history, 38 years old si Abu Bakr As-Siddiq nung siya ay tinatawag na isaulo niya siya ay tinanggap niya ang Islam at siya ay tinatawag na nakasaulo ng Quran. Siya ay nagsimulang mag-aral ng Quran sa 38 years old. Allahu Akbar. 38 years old. Siya ay nagsimulang mag-aral ng Quran. Siya ay nagsimulang mag-aral ng mga hadith ng propeta, yung mga aturo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at naisaulo niya ang banal na Quran. Allahu Akbar. Kaya tayo, may pagkakataon pa tayo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam 38 years old. Si Abu Bakr As-Siddiq, Kaya makikita natin na tayo hanggang ngayon, habang may buhay pa tayo, lalo na yung may kabataan ka pa. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ilan ang ang pagitan nila. Panganay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 2 years kay Abu Bakr As-Siddiq. Naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 40 years at 38 years old si Abu Bakr As-Siddiq nung siya ay unang tumanggap ng mga turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din na siya ang pinili ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na maging khalifa. Ibig sabihin, mamuno pagkamatay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nabanggit natin kanina na merong isang babae na dumating na sinabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung halimbawa ikaw ay wala ka dito. Ibig sabihin at sinabi ng ibang mga ulama nang ibig sabihin kung hindi kita maabutan dito, sino ang aking tatanungin kung mayroon akong kailangan sa relihiyon? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na fa'ti Abu Bakr. Ikaw ay pumunta kay Abu Bakr. Isa ito sa mga patunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinili niya si Abu Bakr As-Siddiq na maging khalifa. Kaya nga sa ibang riwaya, nung nagkasakit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagkasakit siya. Ano ang kanyang sinabi? Muru Abu Bakr yusalli bin nas. Utusan nyo, sabihan nyo si Abu Bakr na siya ay magsagawa ng sala, siya ay mag-imam sa mga tao. Ilang beses niya sinabi. At ganun din na isang beses nagsala sila. At nag-imam si Umar. At wala doon si Abu Bakr. At pagkatapos sinabi niya na muru Abu Bakr ay yusallu bin nas. Utusan nyo si Abu Bakr na siya ay magsala na tinatawag na mag-imam sa mga tao kapag wala si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ito sa mga patunay na si Propeta sallallahu alaihi wasallam na gusto niya maging pinuno, gusto niya maging khalifa, pagkatapos na siya ay mamatay ay si Abu Bakr As-Siddiq. Kasama sa mga si Abu Bakr As-Siddiq ay 2 taon lang siya tinatawag na naging khalifa. At kasama sa mga nagawa ni Abu Bakr As-Siddiq ay yung pagtipon ng Quran. Ang Quran ay naisulat na sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang bawat sahaba ay ito'y sinaulo nila sa kanilang mga puso katulad ni Abu Bakr As-Siddiq at ang iba sa kanila ay nagsulat sa sa pamamagitan ng kanilang kakayahan. Ngunit may nagkaroon ng tinatawag na labanan na namatay dito ang maraming nakasaulo ng Quran. Kaya
hiningi ni Umar at ibang mga sahaba na ipunin ang banal na Quran at ito ay pumayag naman sa bagay na ito na ipunin ng Quran si Abu Bakr as-Siddiq at ito ay pinangunahan ni Zaid bin Thabit na tinipon nila ang Quran na ngayon na ito yung binabasa natin. Ito yung Quran na tinipon ni Abu Bakr as-Siddiq. Ito yung tinatawag na salita na ibinabasa mga Quraysh at pagkatapos ito ay iniwan kay Umar at iniwan naman ang Quran na ito sa tinatawag na anak niya na si Hafsa hanggang tinipon kinuha ni Uthman bin Affan at ito ay tinatawag na pinarami niya ng kopya at ito ay pinadala niya sa iba't ibang at ito ngayon yung binabasa natin na tinatawag natin na Mushaf Uthman, Mushaf Uthmani dahil ito ay muling pinarami ni Uthman bin Affan yung kopya niya tapos pinadala niya sa mga bansang mga Muslim at ito ngayon yung binabasa natin. Pero yan ay tinipon sa panahon ni Abu Bakr as-Siddiq sa tulong ng mga sahaba at sa kanilang pagkakaisa ng mga sahaba na tinipon nila ang banal na Quran. Si Abu Bakr as-Siddiq ay namatay at nilibing kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ng 2 taon, namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam 53 years at namatay 63 years. Ang edad ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay 63 years nung siya ay namatay at ganoon din na namatay si Abu Bakr as-Siddiq ng kanyang edad ay 63 years old at nilibing siya kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang libingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito si propeta sallallahu alaihi wasallam at ito si Abu Bakr as-Siddiq at dito si Umar bin Al-Khattab. Kasama niya na sinabi niya sa isa sa mga hadith niya na gawin nyo, sundin nyo ang 2 taong ito na si Abu Bakr at saka si Umar radiyallahu anhuma. Bilang panghuli, ito ang pinaka magandang balita na panghuli ay siya ay binalitaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng paraiso at siya rin ang pinakaunang papasok sa paraiso pagkatapos ng mga propeta. Sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Amma annaka ya Abu Bakr awwalu man yadkhulul jannah min ummati." Ikaw, ya Abu Bakr, ang pinakaunang papasok ng paraiso sa aking umma. Allahu Akbar. Sinaksihan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ang pinakaunang papasok sa paraiso. At ganun din na naikwento ni Abu Musa al-Ash'ari, isa sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam na minsan ay narinig niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng kanyang sinabi noong siya ay nagpapahinga sa isang balon at Abu Musa al-Ash'ari ay kanyang sinabi na babantayan ko si propeta sallallahu alaihi wasallam. Dumating si Abu Bakar at sabi niya, "Ya Rasulullah, si Abu Bakar ay humihingi na pahintulutan mo siya na makapasok dito na makasama ka." Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "I'dan lahu wa bashirhu bil jannah." Allahu Akbar. Siya ay papasukin mo at sabihin mo sa kanya, balitaan mo siya ng magandang balita na siya ay makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang nagsabi sa bagay na yan? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang 10 sinabihan o binalitaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakauna doon ay si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Kaya mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, itong pinag-usapan natin, pinag-aralan natin na patungkol sa buhay ng mga sahaba, ay dapat kumuha tayo ng aral. Yung iba sinasabi niya, hindi naman ako propeta. Pero ang dapat isabuhay ng isang Muslim ay sila din ay mga tao tulad ng mga sahaba. Ang mga sahaba ay katulad natin, sila ay nagkakamali, sila ay tinatawag na nalulungkot, sila ay mga tao, normal na mga tao. Pero dahil sa sinabuhay nila, ang Quran ay nabago ang kanilang pamumuhay. Biruin mo, si Abu Bakr as-Siddiq, 38 years old. Nagsimula, dumating sa kanya ang mga turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakamaalam ng mga sahaba na isaulo niya ang Quran at siya ang pinakamainam na sahaba. Allahu Akbar. Sa edad na 38 years old. So ibig sabihin kaya pa natin. Kaya lang sila isinabuhay nila ang banal na Quran. Sa ibang mga riwaya, nag-aaral sila ng 10 aya
at hindi sila pupunta sa ibang aya maliban sa ito ay naisaulo nila at naisabuhay nila. Allahu Akbar. Pagsasabuhay ng Quran. Marami nagbabasa ng Quran pero hindi alam ang kahulugan, hindi isinasabuhay. Kaya sa ganitong mga pag-aaral, kukunin natin dito syempre yung aral kung bakit si Abu Bakr as-Siddiq ay isa sa pinakamainam na tao na sinabi pa ito, pinuri siya ng mga ulama, ng mga sahaba, ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Sa mga katangian ito. Na dapat nating isabuhay. Dahil siya, ang kanya ginagawa ay ito yung mga gawain ng Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil siya ang pinakamalapit na tao kay Propeta sallallahu alaihi wasallam bago maging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noong siya ay naging propeta hanggang mamatay ang propeta, kasama niya si Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. At ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. At sana po, yung bibigay nila ng mga katanungan ay masagutan natin. Inshallah, meron po silang ibibigay itong mga kapatid natin ng mga kabataan na nag-organize ng ganitong mga programa. Meron po silang ibibigay ng mga premyo din. At kahit hindi man tayo makakuha sa mga premyo na yan, sumubok tayo. At ganoon din, ang pinakamalaking premyo ay ang premyo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya na walang tinatawag na pagtitipon. Ang pagtitipon ay dahilan ng pagtitipon na ito ay inaalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa dumating ang mga anghel na sila ay sasabihan na kayo ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo at sa lahat ng mga kapatid natin, mga kabataan na nag-organisa sa ganitong programa. Napakagandang programa po ito at sana po ay patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng kabutihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.